Nakita ko 'tong trend na 'to sa TikTok, so makikisabay tayo mga boss mahal. So, paano mo daw ba na-realize na mahirap ka nung bata ka pa? So, ako nung bata pa ako never sumagi sa isip ko na mahirap kami kasi sagana naman ako sa pagmamahal at gabay ng pamilya ko and sobrang kontento ako sa simple at payak na pamumuhay namin noon. Pero ngayon na nagkaisip na ako, na-realize ko na oo pala, mahirap kami nung bata pa ako. Kasi una, lumaki ako ng malayo loob ko kay mami. Dahil maliit pa lang ako, nasa malayo na siya, nakikipagsapalaran para matustusan yung mga pangangailangan namin sa pang-araw-araw, ganun. Naalala ko pa na may mga birthday ako na hindi ko siya kasama. Yung tipong iuutang ako ni daddy ng 1/4 na pansit sa tindahan, tapos iluluto niya sa gata. Tapos pagsasaluhan namin yun ni daddy, and sobrang saya ko na sa ganun. Umuuwi lang kasi yun nun si mami tuwing fiesta o di kaya kapag recognition ko kasi madalas meron akong award. So dun sa mga oras na yun ko lang siya nakakasama. Hindi niya din naman kasi hawak yung oras niya dahil nakadepende sa amo niya kung makakauwi siya o hindi. Kaya may mga araw na hindi ko rin mapigilan na mangulila ako sa pagmamahal ng isang ina. Kaya pinipilit kong galingan sa school para kapag uuwi siya ay hindi masayang yung effort niya and maging proud siya sa akin. Yung mga kapatid ko naman hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil na din nga mahirap kami. Ganun, hindi na kaya matustusan nila mami. So, sa murang edad, nangamuhan sila para makatulong kay mami at daddy. Wala din kaming kuryente nung mga oras na yon. Yung tipong gasera lang yung nagsisilbing ilaw namin sa gabi. Kaya minsan nahihirapan ako mag-study o kaya gumawa ng assignments. Pero thank God kasi nairaos ko yung mga yun sa pamamagitan lang ng gasera. Pumupunta rin ako sa bahay ng tito ko tuwing hapon para makinood ng TV. Tapos, minsan doon na rin ako nagdi-dinner. Susunduin naman ako ni daddy tuwing gabi. At kapag hindi naman ako nakapag-dinner dun sa bahay ng tito ko, yun, pag-uwi na lang sa bahay namin ng daddy ko. And madalas, yung ulam namin ni daddy, dahil wala kaming pambili, yung talong, isinasapaw niya yun sa sinaing. Tas iinsalada niya, ganon. Tas sobrang sarap na ako nun. Promise. Yun lang, masaya na akong matutulog. Isa pa sa mga naranasan ko, yung pupunta ako sa kapitbahay, tapos manghihingi ng apoy para makapagsaing. Naalala ko rin na kapag kalahating gatag na lang yung bigas na meron sa amin. Kapag magsasaing sila mami o si daddy, nilalahukan nila ng kamote yun para magmukhang marami. And para lang hindi kami matulog ng gutom. Minsan naman lugaw. Di kaya kapag wala talagang bigas, wala kaming mahiraman, mangunguha si daddy sa tanim niya ng mga pwedeng ilaga. Yun na yung magsisilbi naming breakfast, o di kaya lunch, tsaka dinner, ganun. Basta lang mairaos namin yung isang araw. Tas naalala ko nun, ang baon ko lang sa school is kanin tsaka gulay. Meron pa akong isang elementary teacher na nakikipagpalit sa akin madalas ng ulam. So, ang nangyayari, sa kanya yung gulay, akin yung karne. So, busog-lusog ang At kapag wala naman talaga akong ulam, may barya naman sa akin ibinibigay si mami. Binibili ko yun ng chichirya, tas yun na yung gagawin kong ulam. Busog na ako nun. Hindi kasi talaga ugali ni mami magpabaon ng pera dahil nga nung time na wala siyang trabaho, nagluluto siya ng mga kakanin o di kaya'y lutong ulam tapos dun sa tinda niya na yun, merong para sa akin. Yun na yung magiging baon ko. Bihira pa sa pinakabihira yung makatikim kami ng karne. So kapag may pagkakataon na makabili si mami ng karne, sinusulit talaga namin yung pagkain kasi hindi namin alam kung kailan yung susunod na makakakain ulit kami nun. Masusundan lang siguro yun kapag may okasyon, fiesta, birthday, ganun, pag makikikain kami. Speaking of birthday, hindi ko rin ranas yung mga magarbong celebration, ganun. Okay na ako sa 1/4 na pansit tapos luto sa gata, ganun. Naalala ko pa na nagwi-wish ako nun na sana umulan ng maraming hotdog. Imagine sa dami kong iwi-wish hotdog pa.
Siguro nga kasi mahirap kami, hindi namin afford yung mga pagkain na para sa iba is simple lang tapos mura lang, gano'n. Kaya ngayong malaki na ako and nagawa ko na yung mga bagay na hindi ko nagagawa dati, sobrang saya ko na. Hindi man ako yumaman, hindi man kami yumaman, feeling ko sobrang successful ko na gano'n. Nagagawa ko ng kumain ng wini-wish kong hotdog. Nakakakain na rin ako sa mga fast food, gano'n na hindi ko man lang naranasan. Nakakainom na ako ng soft drinks na noon nararanasan ko lang kapag may 4-piece kami, gano'n. Tas kung dati, aantay lang ako na makabili si mami ng pagkain namin. Ngayon, masaya ako na dumating sa point na ako na yung nagbibigay kay mami ng pambili ng pagkain. So, ayun, sa kasamang palad, kagaya rin ng mga kapatid ko, hindi ako nakapagtapos. Kasi nga rin, sa hirap ng buhay, kinailangan ko mamili sa dalawa ko yung pangarap ko ba o si mami. Siyempre, pinili ko si mami kasi ang pinaninindigan ko na lang ngayon is hindi ko alam kung ilang bukas pa ang igigising ko na may mami pa ako. Kaya hanggat maaari, babawi ako at babawi kay mami sa maliit man na bagay o paraan. Ayun nga, tuwing nagkakatrabaho ko, kahit papaano nagagawa kong magbigay kay mami. Hindi man gano'n kalaki pero at least nagagawa ko kahit papaano yung pinangako ko sa sarili ko, nababawi ako sa kanya. Kaya kahit pa maraming beses kong ma-realize na mahirap ako nung bata pa ako, up until now, mahirap pa din naman. Pero never ako mahihiya. Sobrang proud ako sa kung anong sitwasyon namin o estado sa buhay. Kasi kung hindi dahil do'n, hindi kami gantong magkakapatid na yung tipong hindi kami takot mawalan dahil galing kami sa wala. Ang gano'ng bagay. Sobrang, sobrang masaya kami na lumaki kami sa simple at payak. Kaya yung mga ibang bata diyan na nakakakain ng 3 beses sa isang araw, nasusunod yung mga gusto nila. Maging thankful kayo at grateful dahil may ganyan kayong mga magulang at may ganyan kayong klaseng pamumuhay. Dahil hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na maranasan yung mga ganyang bagay. Huwag kayong maghangad ng sobra-sobra. Maging masaya at kontento kayo sa kung anong kayang ibigay sa inyo ng mga magulang nyo. Kasi lahat ng mga yan ay pinaghihirapan nila. Nagsasakripisyo sila para may parana sa inyo yung ganda ng buhay. Simple man yan o payak importante, hindi nyo maranasan yung mga nararanasan ng iba, kagaya naranasan ko, ganun. Isipin nyo na lang palagi na maswerte kayo. Hindi masamang mangarap. Ang masama is yung maghahangad ka ng sobra-sobra. Lagi nyong pahahalagahan yung mga bagay na ginagawa ng magulang nyo para sa inyo, maliit man yan o malaki. Lagi kayong makikinig sa mga payo at huwag kayong magrereklamo kapag dinidisiplina kayo ng mga magulang nyo. Kasi ibig sabihin lang yun, gusto nila kayong itama at gusto nila kayong ihanda. Kasi balang araw, kayo naman mismo makakaranas ng mga bagay na nararanasan nila. Kasi isang araw magiging magulang din kayo. O di kaya naman balang araw or isang araw kayo na lang mag-isa. Lagi niyong papasalamatan ng mga magulang niyo at lagi niyong pipiliing irespeto sila. Hindi masamang i-enjoy niyo yung kabataan, pero wag naman sa puntong hindi niyo na nirerespeto yung mga magulang niyo. Yung tipong sinusuway niyo na lahat ng kagustuhan ng magulang niyo. Hindi masamang mag-enjoy pero samahan niyo ng sipag sa pag-aaral. Nang sa ganun balang araw ay may magandang sukli ang paghihirap at sakripisyo ng mga magulang nyo. Kaya piliin maging kontento at mapagpakumbaba. Yan lang. I love you guys.